Ang sabi ng mga tao, Jairo, na wag mo nang babagabagin o wag mo nang guluhin yung guro sapagkat yung anak mo ay patay na. Praise God. Now, ano ba yung kagandahan sa hindi pakikinig? Kadalasan may mga bagay tayong napapakinggan lang pero hindi natin naintindihan. Nagets niyo mga kapatid na nakikinig tayo pero hindi natin naintindihan. Amen. The same na hindi pa rin tayo nakinig mga kapatid. Praise God. Now, sabi dito, nung narinig ni Jesus yon, in-encourage niya pa si Jairo. Tayong mga tao, napakahalaga ng pakikinig sa atin mga kapatid. Kahit nanonood ka lang ng TV na walang sounds, hindi parang awkward naman yung parang walang tugtog o walang sounds mga kapatid. Dahil isa sa mahalaga senses natin mga kapatid, yung hearing. Sabi ng Biblia, yung pananampalataya nakukuha sa pakikinig. Now, if ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig, lahat din ng mga negative na bagay nakukuha din sa pakikinig. Kadalasan yung iba, kung sabi ng Bible sa pananampalataya, yung sa pakikinig nakukuha yung pananampalataya sa pakikinig ng salita ni Jesus, mga kapatid. Dahil hindi naman tayo sasampalataya Panginoon kung walang nangaral ng God's Word, mga kapatid. Kung hindi natin narinig yung salita ng Panginoon. Now, sa society natin ngayon, napakaraming fake news. Send uli ang kapatid. Yung faith, yung pananampalataya nakukuha sa pakikinig, ganun din yung pagkatakot. Pag natatakot, narinig mo din. Yung pagdadoubt, sa pakikinig mo din yon mga kapatid. Praise God. Sabi doon lang pa ako. Medyo naghang Hello mga kapatid. Sorry po. Wait lang po. Sabi doon, mga kapatid, wait lang po. Yan. Yan na po. Yan. Sabi dyan, yung pananampalataya, kung sa pakikinig nakukuha yung pananampalataya, mga kapatid. Ganun din yung pagkatakot. Pag natatakot tayo dahil napapakinggan natin yung isang bagay. Praise God. Kapag nagda-doubt tayo, nakapakinig tayo ng mga doubts, mga kapatid, at sa happiness na kukuha din natin. Yung happiness na kukuha din natin sa pag nagre-relax. Praise God. So yun, yung mga happy thoughts daw, sabi ni Papa.
Sabi dito, hindi talaga ako sanay ng ano eh. Yan pa, may sasend pa akong isa. Tsaka ito pa. Sabi ng listen, mga kapatid, sabi dyan sa listen. Listen, to pay attention to someone or something in order to hear what is being said and play, etc. Ibig sabihin, sa pakikinig, pwede tayong mapulyot. Pwede din tayong napupulyot yung isip natin ng masamang isipin, kung ano yung pinapakinggan natin, kung masama ba o mabuti, mga kapatid. Praise God. At sabi doon, nagbibigay ka ng attention mo. Si Jesus na binasa natin kanina, hindi siya nagbigay ng attention doon sa mga taong nagsabi na patay na yung anak mo. But sinabi niya kay Jairo, mga kapatid, na na huwag kang matakot, sumampalataya ka lang. Kadalasan tayong mga Kristiyano, naapektuhan tayo ng mga pinapakinggan natin, mga kapatid. It's either maling turo man yan, mga kapatid, o mga negative ng kapitbahay. Diba, mga kapatid? Hindi importante yung mga sasabihin ng tao. Kadalasan, pwede natin silang ignore. Pwede natin silang hayaan na lang, mga kapatid, kung ano yung sinasabi nila. Basta tayo magiging acceptable tayo sa Panginoon. Sinusunod natin yung kalooban ng Panginoon. Praise God. Sorry kasi hindi po ko sanay na mag-present. Tapos meron akong isang sabi dito, sige, hintayin nyo na lang, mga kapatid, yung quotes. Yan. Sabi po dyan, people are sick to hearing the bad news. Yan, credits dyan sa Facebook page na yan. The fake news, the heartbreaking news. But ang pinaka-importante bilang isang Kristiyano, hindi lang isang Kristiyano, bilang praise God, sa ating mga tao, mga kapatid, na they need to hear the good news of Jesus Christ. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yung sanglibutan punong-puno ng bad news at fake news, mga kapatid. Praise God. Wala tayong punong-puno yung sanglibutan, lalo sa Pilipinas, mga kapatid, kahit sa lugar mo lang, mga kapatid, nagagawan ka ng fake news. Kadalasan, kapag ini-entertain natin yun sa puso natin, sa isip natin, mga kapatid, napupulyot tayo. Yung salitang polluted tsaka populated, masyado tayong nag-overthink kung sino-sinong tao yung iniisip natin, mga kapatid, na hindi naman tayo iniisip, mga kapatid, ba? Dahil sa mga bagay na pinapakinggan natin o mga binivisualize natin, patunayan, hindi lang naman po sa mga pinapakinggan, mga kapatid, kundi sa mga napapanood, sa mga ginagawa natin araw-araw, mga kapatid. Doon tayo naaapektuhan. It is either bad or good man ito. That's why, mga kapatid, mag-i-ignore lang natin. Alam niyo, sabi diyan na kailangan natin pakinggan yung salita ng Panginoong Yesus. Bawat Kristiyano, alam niyo po ba, bawat Kristiyano may confused noise? Sabi ni Isaiah, may confused noise, mga kapatid. Praise God. May confused noise. That's why, kailangan hanapin natin yung Panginoon sa confused noise. Although nasa sitwasyon tayo na mahirap, mga kapatid, na difficult times, pero as long as na nagtitiwala tayo sa Panginoon, as long na, mga kapatid, nagpe-pray tayo sa Panginoon, huwag tayong mag-doubt, mga kapatid. Sabi ni David Bernard, sinabi niya,
Ito mga kapatid, praise God. Tignan nyo Yan po. Sabi dyan, don't believe your doubts and don't doubt your belief. Yung belief mo. Ibig sabihin mga kapatid, huwag tayong maniwala sa sinasabi ng puso't isip natin. Kadalasan dinidiktahan tayo ng kaaway mga kapatid. Lalo bilang kabataan, prone tayo sa kasalanan mga kapatid. Prone tayo mga kapatid na magkasala. That is why tumingin tayo sa Panginoon. Makinig tayo sa payo ng mga matatanda, mga kapatid, lalo sa loob ng church para sa ikabubuti natin, para sa ikagaganda ng future natin, mga kapatid. Pakinggan natin yung salita ng Panginoon higit lahat sa buhay natin. Praise God. Alam niyo kung anong ibig sabihin? Ito ba mga kapatid? Praise God. Sabi mayroon pa akong isang sinave. Alam niyo ba yung pag-ignore mga kapatid? Sabi ng ignore, to refuse, to show that you hear or see something, yung parang patay mali siya ka lang sa mga negative na nangyayari sa buhay mo mga kapatid dahil alam mo, nagtitiwala ka sa Panginoon. Dahil alam mo mga kapatid, surrounded ka ng biyaya ng Panginoon. Alam niyo yung kanta? Yung safe, di ba? May isang verse doon na ano yung verse doon na sa ingay man, tulong mo'y natatangi. Di ba sabi doon mga kapatid? Although yung puso natin may war sa loob, sa isip natin may war mga kapatid. But as long as pinipili pa rin natin makinig sa salita ng Panginoon. Although may mga mga kapatid negative thoughts. Alam niyo si Satan, nagbabato talaga siya mga kapatid ng mga negative thoughts sa atin. Pero nagtuturo mga kapatid yung Bible, may isang instances yung binasa natin kanina, in-ignore lang lahat ni Jesus yun. In-ignore ni Jesus yung mga discouragement sa paligid, but in-encourage niya pa si Jairo. Kadalasan kapag wala tayo kay Jesus, walang mag-i-encourage sa atin mga kapatid. Walang mag-i-encourage na magpatuloy ka lang na mag-search. Huwag kang magpapadiscourage sa tao. Ano mo yung sasabihin ng tao kahit nanay mo pa yan. Praise God. Diba? Yung down na down ka na, tapos iba-down ka pa ng sanlibutan, mga kapatid. Praise God. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Sinend ko po may isa. Tapos ito pa mga kapatid, sabi dito, send ko po yung isa. Ito po yung isa. Yan po. Thank you. Amen. Huwag magpapigil sa tao. Basta para kay Jesus, mga kapatid. Diba? Pag nilapit na natin sa Panginoon, magtiwala lang tayo, mga kapatid. Praise God. Alam niyo mga kapatid, minsan may nagtanong sa akin na, ayan, sabi dyan, don't listen to the shouts of the world. Listen to the one who whispers straight into your spirit. Sino ba yung nagpapalakas ng espiritu natin at ng kaluluwa natin? Jesus lang mga kapatid. Ang kailangan lang natin, sumampalataya sa mga salita ng Panginoon. Di ba may instances sa Bible na, Lord, kung nagkukulang ako ng pananampalataya, dagdagan mo, tulungan mo yung hindi ko pananampalataya. May isang anak, yung Roman centurion, sabi niya, Lord, yung anak ko mamamatay na sa sakit. Praise God. Ang sabi ni Jesus, kaya sa mga sumasampalataya. Sabi niya, Lord, naniniwala ako. Tulungan mo yung aking hindi pananampalataya. Kadalasan lang kulang sa atin mga kapatid, yung extra effort. I-exert natin, yung medyo i-stretch natin yung pananampalataya natin sa Panginoon mga kapatid.
Ang gusto ng Panginoon, katunayan walang problema sa Panginoon. Walang problema sa salita ng Panginoon. Yung problema yung vessel, yung nakikinig mga kapatid. Praise God. Yung mga taong pinaglalagyan ng salita ng Panginoon. Kadarumihan tayo, kadalasan yung loob natin na dudumihan, paano natin pinapalinis mga kapatid? Through prayer, through paglapit sa Panginoon mga kapatid, di ba? Nagpaparenew tayo ng puso sa Panginoon. Praise God. Sabi pa dito mga kapatid, wait po, may sasanduli po ako. No. Mayroong Bible verse. Ito, wait lang po. Na. Praise God. Yan. Baksan natin yung Hebrews chapter 4 and 2. Konti na lang po mga kapatid. Praise God. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Sabi doon, sa Hebrews chapter 4 verse 2, sa Tagalog, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita. Tayong mga nakarinig ng God's Word, mga kapatid, pinangaralan tayo mga kapatid ng gospel, ng mabuting balita. Praise the Lord. Sabi doon, gaya rin naman nila ng mga unang tao, ay mga sinaunang tao, mga kapatid. Ngunit, nung panahon ni Jesus, nung panahon ni Moses, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Sometimes tayo din mga kapatid, hindi lang sa panahon nila, kundi sa panahon din ni Jesus, na panahon natin ngayon, maraming nakikinig, maraming gustong makinig ng salita ng Panginoon, pero hindi nila napapakinabangan. Nakikinig sila kasi hindi nila hinahaluan ng pananampalataya, mga kapatid. Ang kailangan ng tao, pananampalataya sa Panginoon. Yun yung sinasabi nating first step, mga kapatid. Hindi kailangan ng Panginoon ng mga, although may binanggit yung Bible, mga kapatid, ng mga measure of faith, may kanya-kanyang measure ng pananampalataya, may little, may great faith, mga kapatid. Praise God. Ang gusto ng Panginoon, kasing liit lang ng butil ng mustasa, mga kapatid. At malulugod na yung Panginoon doon, mga kapatid. Praise God. Sabi sa kwento, mga kapatid, yung binasa natin, na pinalang bahala ni Jesus yung mga nagdi-discourage. But he encouraged si Jairo nga, mga kapatid. Dumating yung time nung pumunta sila doon, mga kapatid. Kung familiar kayo, mga kapatid, binasa natin na naabutan nila yung mga tao na nag-iiyakan. Nag-iiyakan yung mga tao. Tapos, praise God. Nung sinabi niyang natutulog lang, nagtawanan. Familiar ba kayo sa mga crying lady, mga kapatid? Sa mga probinsya, kadalasan po, mga kapatid, praise God, sa mga probinsya, bumibili sila, sorry, napindot po. Bumibili sila ng mga tao para umiyak, mga kapatid. Familiar kayo doon? Sinong familiar doon, mga kapatid? Yung mga crying lady. Yung mga binabayaran sila para umiyak. Tapos, sa mga lamay, sa mga funeral service, tapos bayad sila, tapos iiyak lang sila. Yun lang yung gagawin nila, iiyak lang. Nung panahon ni Jesus, meron ng mga crying ladies. Praise God. Nung sinabi ni Jesus na natutulog lang, yung bata, yung dalaga, yung anak ni Jairo, mga kapatid, nagtawanan sila, mga kapatid. Tumigil lang story short, na pinalabas ni Jesus yung mga taong walang pananampalataya, mga kapatid. Diba? Pinalabas niya yung mga tao doon sa loob ng bahay at ginawa yung miracle. Kadalasan, kapag walang pananampalataya, hindi nalulugod si Lord, mga kapatid. Sa isang tao, mga kapatid. Gamitin natin yung pananampalataya natin, ang napakinggan natin. Kadalasan kasi kung ano yung napakinggan natin, yun ay nakoconstruct sa isip natin, mga kapatid. Nakuha niyo na.
kung ano yung napakinggan lang natin, kung nagbe-base lang tayo sa isa, mga kapatid. Lalo sa panahon natin ngayon, di ba mga kapatid, nag-aaway-away yung mga politiko. Di ba? Speaking of construct, kung ano lang yung napakinggan natin, doon lang tayo bumabase. Di ba? Kung ano lang yung, kasi ito yung sinabi ng magulang ko eh. Dapat ito lang susundin ko. Ito lang kasi yung sinabi ni Lola eh. Dapat susundin ko. Masyado tayong naniniwala sa mga sabi-sabi, mga kapatid. Mas mabilis tayong naniniwala sa mga ganon. That is why, nakukulong yung isip natin. May isang kwento, may nagkwento sa akin mga kapatid na. Sabi niya ganon, kadalasan yung tao parang nasa ilalim lang siya ng balon. Tapos, kapag may sumibol na lumot, akala niya bago, pero hindi siya lumalabas doon sa loob ng balon, mga kapatid. Tayong mga tao, ganun din. Mahilig tayong maniwala sa mga hearsay, mga kapatid. Mahilig tayong maniwala sa sabi-sabi ng matatanda. That is why, praise God, kailangan mag-gather up tayo ng data. Sabi ng isang preacher, mga kapatid, paano mong paniniwala ang masama si Marcos? Naniniwala ba kayong masama si Marcos? Diba? Sabi kasi ng isang preacher, kung tayo, mga kapatid, naniniwala tayo kay Jesus, na mabuti siya, kahit hindi naman natin siya nakasama, diba? Kasi nag-gather tayo ng data. Nag-gather tayo ng information. Hindi tayo nag-gather ng sabi-sabi ng tao, mga kapatid. Baga, huwag tayong maging one-sided lang, kundi pakinggan natin yung parehas na part, mga kapatid. Praise God. Sa pakikinig ng salita ng Panginoon, nagiging malawak tayo, mga kapatid, at nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Praise the Lord. Siguro, yun lang po muna, mga kapatid, na huwag tayong makinig sa doubts natin. Sabi kanina, don't believe your doubts, and don't doubt your beliefs. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Okay po. Pinabalik ko na kay Marian. Praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. The beauty of not listening. Hallelujah. So, bali mga kapatid na wag natin pakinggan yung negative. Wag natin pakinggan yung doubts, mga kapatid, kundi makinig tayo sa salita ng Panginoon, sa mga taong ginagamit ng Diyos para, hallelujah, Jesus, i-guide tayo sa ating pastor, sa mga elders. Amen. Hallelujah, Jesus. And lastly, let's pray, mga kapatid, na yung pananampalataya natin, while nakikinig tayo, mga kapatid, ay bigyan tayo ng wisdom ni Lord na, hallelujah, Jesus, mat-distinguish yung tama at mali, and panampalatayahan yung nakakabuti, yung nakaka-please sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Napakaganda ng turo, mga kapatid. Huwag tayo makikinig sa nega. Amen. Hallelujah, Jesus. And ayun po, sa pagtatapos ng ating online devotion, hilingin po natin si Brother Noy na mag-pray po. Amen. Kuya Noy? Amen. Tulog na. Ate Kay? Pwede po ikaw mag-pray, Ate Kay? Hi. Amen. Pwede po. Earphone lang ako. Thank you po. Hallelujah, Jesus. Panginoon Jesus, marami pong salamat sa gabi na to na muli po kayo ay nanguna sa bawat isa sa amin. At nadalangin ko rin po, Panginoon, na bawat isa, Panginoon, ay patuloy niyo po kami pangunahan sa
sa aming mga plano. At maraming salamat din po, Panginoon kong Jesus, na ginamit niyo po si Brother Kenneth para manguna, para maibahagi po ang iyong mga salita. Maraming salamat din po, Panginoon, sa iyong mensahe. At lahat po ng pagpapala at kalakasan na binigay niyo po sa amin sa buong maghapon. I give you all the highest praise and worship in Jesus' name. Amen at amen. 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 Gandang gabi po. Ayan. May sakit si Riata. Hello po. Hello. Sorry, Hello. kinabahan po ako mga kapatid na. Pasensya na po. Hindi ako Kaya sanay ganda nung nga eh. nagsisend. Hindi lang.